Sa puso ng Occidental Mindoro, matatagpuan ang Lubang Island. Pero bukod sa taglay na biyaya ng kalikasan, isa sa ipinagmamalaking yaman ng isla ay ang kanilang mga mamamayan. Karamihan sa mga taga-Lubang ay nabubuhay sa pangingisda at pagsasaka. Subalit sa kabila ng yaman ng kalikasan, nananatiling limitado ang akses sa ilang pangunahing serbisyo, gaya ng serbisyong medikal, dental, at optikal. Isang isla na tila nalalayo sa mabilis na takbo ng mundo, ngunit hindi kailanman nalilimutan ng Diyos. At sa kalooban ng may kapal, dumating ang pagkakataon na ang libreng serbisyo ay nailapit sa mga mamamayan ng Lubang. I'm very thankful and blessed dahil hindi naging hadlang yung masamang panahon, yung layo ng biyahe, yung hirap ng biyahe, para kayo ay makarating dito at makabigay lamang ng libreng serbisyo para dito sa aming taga-isla. Nagpapasalamat ako at narating nyo ang aming lugar kasi malayo nga ang Lubang, ilang oras din ang trip ninyo at alam kong napagod kayo sa inyong biyahe. Pero narating nyo pa rin at kayo pa rin ay naghahandog ng libreng serbisyong dental, optical at saka yung haircut nga po para sa aming mga constituents. Napakahirap din dito sa Lubang. Kaya kami nagpapasalamat at nagkaroon ng ganito ngayon. Ay malaking katulungan sa aming taga rito sa Lubang yung ganitong pagkakataon. Dahil wala nga po dito, kulang na kulang po dito sa mga wala nang bubunot, wala nag-aano ng sa mata. Hindi lang libreng konsultasyon at libreng gamot ang hatid ng medical mission, kundi kaalaman. Paano mag-alaga ng sarili? Paano maiwasan ang karamdaman? At paano masusustentuhan ang malusog na pamilya? Malaking tulong po sa amin sa Tagalubang po. Kasi minsan lang po may pagkakataon na pumunta, minsan kasi matagal po eh. Depende po kung may schedule sa bawat barangay po. So may 16 barangays kami, 10 barangay health stations at ito ay naka-sprinkle sa buong isla. So hindi lahat talaga ay napupuntahan lagi. So mas maganda na regularly meron kami mga medical missions, regularly din kami nag-check up. Pero yun nga, wala kasi kaming municipal dentist sa ngayon. So yung dental services na ino-offer nyo ay sobrang malaking tulong para po masuportahan yung dental care sa ating munisipyo. So, yung oral prophylaxis or yung linis na ginagawa ninyo, very nice siya kasi preventive siya rather than bunot lang ng bunot. So, yun po. So, malaking tulong talaga siya. Napakalaking tulong po kasi alam niyo naman, kami naman po ay hindi mayaman. Una, pasasalamat po sa Diyos dahil ginamit niya po si Brother Daniel Rason at ang lahat po ng miyembro ng MCGI na makarating sa aming lugar para kami po ay mabigyan ng libreng serbisyo. Sa araw na iyon, naramdaman ng buong komunidad na hindi sila nag-iisa. May mga taong handang tumawid ng dagat, magdala ng serbisyo, at maglaan ng oras para ipadama ang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Lubos kami nagpapasalamat sa services po na in-extend ninyo sa aming munisipyo. Kahit na kami ay sobrang layo at nakakapagod din ang biyahe, kayo ay nakarating sa amin. Kahit na ibang relihiyon ang mga sinuserve nyo, nandito pa rin kayo at wina-welcome nyo kami with open hearts and open hands para sa inyong serbisyo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at dito po sa aming lugar, sa isla, ay naiunat ang awa at pag-ibig ng Diyos sa aming mga kababayan. Sa inyo pong pamamahala, Brother Daniel, ay naabot po ang aming mga may hirap na mga kababayan. At masayang-masaya po ang atin pong mga kababayan sapagkat ngayon lamang po nila nasaksihan ang ganito pong mga pangyayari
na kung saan ang pag-ibig at ang pagdalaw ng mga kapatid ay naisagawa dito po sa aming isla. Ang gagawin po natin, tayo po ay magre-request na ng partnership agreement with MCGI. Gagawa na kaagad yung ating mga konsehal ng request, ng resolution para kay Brother Daniel Razon na taon-taon na gagawin na po dito sa bayan ng Lubang ang MCGI Medical Mission para isa na sila uli sa ating kapartner. Kaya ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na kami sa inyong lahat. Isang araw sa lubang, ngunit ang alaala at ginhawang iniwan nito ay tatatak sa puso ng bawat napaglingkuran. Marami pang lugar ang naghihintay ng ganitong tulong. Sa sama-samang paggawa, marami pa ang ating maaabot. At bilang mga sangkap na natuto ng aral ng Diyos, sabi dun sa 6 ng Galacia, samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Kaya po ito ay ating ipinapractice na bilang magkakapatid, sama-sama tayong gagawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Dahil ang paggawa ng mabuti, ang sinasabi sa 2 Gs ng sulat ng apostol na si Pablo, ay sa Efeso po yan, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito po ay sama-sama nating pagtutulong-tulungang maitaguyod na makalakad tayo sa daan na inihanda ng Diyos buhat pa ng una na ating dapat na lakaran, na tayo ang wika'y inihanda niya para sa mabubuting gawa. Kaya gagawa tayo ng mabuti samantalang tayo'y may pagkakataon. Pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos habang tayo ay pinahihiram ng buhay.